Kabayan, meron pong isang Pilipino na temporary foreign workers na katulad ko na inabuso ng amo dito sa Canada. Welcome back puli kabayan! This is Dads from Dads Info TV na isa pong OFW based dito sa Sudbury, Ontario, Canada kabayan. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please consider to subscribe. Hit mo yung notification bell, yung all mismo para laging updated sa ating mga incoming videos. At paki-like ng video kabayan, yung importante para po may recommend ni YouTube sa iba pang mga Pilipino o mga OFW na malapit sa akin na gustong pumunta ito sa Canada, kabayan, para maghanap ng opportunity, para malaman nila kung ano mga nangyayari ito sa loob ng Canada. Okay, so in this vlog, kabayan, tayo po yung magre-react sa isang video mula po sa In a Nutshell channel dahil po may isang temporary foreign workers na inabuso ng amo. In this vlog, kabayan, ay ating aalamin kung ano yung mga temporary foreign worker rights nila or namin at paano tayo mag-apply ng open work permit. So let's watch the video. So nakahanap ka na ng employer. Na-finalize na, sabi mo, dapat yung kontrata ninyo, di ba? Lilipad ka na. Meron ka ng flight the next day. And that's where the problem started. Can you share with us ano yung naging kwento mo dyan? Bali, approved na lahat. Working visa ko, working permit. Na-attach na yung visa ko sa aking passport papunta dito sa Canada. Then one day before ng flight ko, bigla nag-send yung employer ko dito, yung unang employer ko dito sa Canada na kailangan ko palang mag-work sa 3 kumpanya. Well, kabayan, i-post mo natin ang video, no? Ayon sa video, ayon ni kabayan, isang araw bago lumipad siya ng Canada, galing Saudi Arabia. Si kabayan, quick review lang, ay isa po siyang direct hire from Saudi Arabia. Isa po siyang electrical technician. Ang ganung posisyon dito po, kabayan, sa Canada ay isang skilled position. Mataas ang sahod. Okay? So, ayon sa kanya, tumawag ang kanyang employer one day before ng kanyang flight, kabayan, at ang sabi ng employer ay magtatrabaho siya in multiple company. Okay? Doon pa lang, kabayan, red flag na po yun. Bawal po yung, kabayan, kasi ang mga temporary foreign worker na katulad ni kabayan at katulad ko ay under po kami ng LAMIA. Ano ba ibig sabihin ng LAMIA? Ang LAMIA po ay Labor Market Impact Assessment. Ang ibig sabihin nito ay Closed Working Permit. Hindi kami maaaring magtrabaho sa iba, hindi kami maaaring mag-part-time. Under lang po kami ng isang employer kung sino man yung nakapangalan doon sa LAMIA at kung sino man yung nakapangalan doon sa working permit. Hindi kami maaari magtrabaho sa iba. Pag ginawa namin yun, maaari kaming ipa-deport ng immigration ng Canada. Okay? Tuloy po tayo, kabayan. With a temporary work permit, ano nangyari? 3 kumpanya daw ang papasukan mo. Paano ang naging scenario? Pag ang nangyari po noon, nung mga first week, 2 weeks ko, nandun ako sa main employer ko kung saan ako nakapirma ng kontrata. Then, kapag kulang ng tao doon sa kabilang company, pinapadala niya din ako doon. Ay, grabe, napakatindi ng ginawa ng amo ni kabayan. Hindi ko alam kung aware yung amo niya na doon sa temporary foreign workers rights namin na mga OFW dito sa Canada. So bilang isang temporary worker dito sa Canada, ako po ay naalarma, kabayan. Kaya naman ako ay nag-research sa internet, at ito po ay nakita sa Government of Canada website. Ang temporary foreign workers, your rights are protected. Okay, ayon ito, kabayan, maraming lingwahe na nandito, no? Since tayo mga Pilipino, Tagalog, so piliin po natin ang Tagalog. Okay, so ayon po dito, kabayan, ang guide o ang patnubay na ito ay ginawa para sa temporary foreign workers na na-hire sa ilalim ng Temporary Foreign Workers Program. Okay?
So sa pahinang ito kabayan ay dito po lahat nakapaloob ang lahat ng informasyon na dapat nating malaman bilang isang temporary foreign workers na nagtatrabaho dito sa Canada kabayan under LAMIA. Okay, tandaan niyo po, ang lahat ng temporary foreign workers ay under po kami ng LAMIA. Ibig sabihin, restricted po kami. Mayroon pong restriction yon, hindi kami maaari magtrabaho into multiple company na kagaya ng ginawa sa sitwasyon ni kabayan. Okay, ayon po dito sa guidelines kabayan, sa pahinang ito, nandito po lahat nakapaloob, katulad po ng ang ating karapatan bilang isang TFW. Ano ba ang ating karapatan? Okay, dito sa Canada kabayan, ayon dito ang mga karapatan ng lahat ng mga workers, kabilang na kami ng mga TFW ay protektado ng batas. Kung ikaw ay isang TFW, ang iyong karapatan at mga proteksyon ay pareho para sa mga Canadian, malinaw yan, pareho sa mga Canadian at permanent residents. Ibig sabihin kabayan, lahat ng mga labor rights, okay, ay pantay-pantay pati lahat ng mga Canadian citizens at permanent residents kabayan. At ayon pa dito, ang dapat gawin ng ating mga employer ay ganito. Bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa ating mga karapatan, bigyan tayo ng kopya ng employment agreement o yung kontrata natin, dapat meron tayong copy, bayaran tayo para sa ating pagtatrabaho sa kanila. Kung ano man nakasaad doon sa ating agreement, kahit pati doon yung pag-overtime. Dito kasi sa Canada kabayan, dapat magtatrabaho tayo ng 48 hours weekly. Pag sumubra tayo doon, overtime na po yun. Okay? At dito nakasaad, dapat ang employer ay gumawa ng makatwirang pagsisikap upang mabigyan ka ng isang lugar sa trabaho na malaya sa pang-aabuso. Kabilang na ito kabayan yung paghihiganti. Dapat free of retaliation yung work site. At dapat sundin ng ating mga employer ang pamantayan para sa employment at recruitment ng probinsya. At ang kasunod, dapat ang employer natin ay kumuha at magbayad ng pribadong health insurance. Dito kasi sa Ontario, Canada, pagdating ko, kinabukasan ay pumunta agad kami. Kasama ko po ang aking HR manager. Punta kami sa Canada Service at pagkatapos sa health. Okay? Health, kumuha kami ng health card doon po sa Ontario. Okay, dito po sa Ontario, kabayan. At pagkatapos ito, kabayan, dapat makatwiran pagsikapan na bigyan tayo ng access. Yun nga, pang serbisyong medical. At ano naman ang mga hindi na maaring gawin ng mga employer sa atin? Unang-una, purisahin tayo kabayan na magtrabaho sa mga hindi ligtas o trabaho hindi tayo authorized. Katulad ng halimbawa, nasa warehouse ka, sa warehousing. Tapos, gusto na employer mo na magtatrabaho ka o mag-ooperate ka ng forklift, which is hindi ka naman certified. Yun kabayan, bawal po yun. Huwag mong gawin kung hindi ka sertipikado na isang machine operator. Unless na papayag ang employer mo o papayag ka na turuan ka kabayan kung paano i-operate ito, at pagkatapos ng ilang buwan ay mag-apply ang employer mo, sila magbabayad, okay, sila magbabayad para maging certified na machine forklift operator ka. So, ganun po dito sa Canada kabayan. Ang kasunod, pursahin ka magtrabaho kung ikaw ay masakit. Bawal po yun. Okay? At kasunod, i-pressure ka or pursahin ka na magtrabaho ng overtime kung ayaw mo naman. Okay? Which is mga Pilipino, gusto natin yun kasi mas mataas ang sahod, mataas ang sasahurin natin kapag meron tayong overtime pay. At ang kasunod ng kabayan, yung mga hindi dapat gawin ng employer sa atin, kunin mula sa iyo ang ating passport at working permit. Bawal po yan. Ayon po dito sa nakasaad sa temporary foreign workers na karapatang pantao. Okay? At ang kasunod, i-deport tayo sa Canada o baguhin ang ating immigration status. Bawal po yung kabayan. Ang employer ay walang karapatan mag-deport o baguhin ang ating immigration status kung hindi ang Canada government lamang ang may jurisdiction sa ganong sitwasyon. Okay. At panghuli, pagbayarin sa iyo ang fees na may kinalaman sa recruitment kabayan na maaring
pagbabayarin ka, yung pag-hire sa'yo. Kabayan ito sa Canada, tandaan mo, Canada is a free placement free country. Okay? Hindi po dapat magbabayad ka ng placement fee kung mag-apply ka sa agency unless kung kukuha ka ng mga private o yung mga immigration consultant. Doon po mayroon po yung professional fee, kabayan. Okay. At sa pahinang ito, kabayan, ay marami pang nakapaloob ng mga impormasyon katulad ng halimbawa, kapag inabuso ka kagaya ni kabayan, paano ba tayo magpalit ng employer? Dito, kiklik mo lang yan, magpalit ng mga employer, yan po ang mga nakasaad. Maari ka magpalit ng employer, gayunman, maari ang iyong working permit ay para lamang sa trabaho ng iyong kasalukuyang employer. Kaya maari kailangan mong mag-apply para sa isang bagong work permit, kabayan, bago ka makapagsimula ng ibang employer. Ibig sabihin, kailangan merong sasalo sa iyo, kabayan, na merong ready na LAMIA o Market Impact Assessment kung gusto mong lumipat ng employer. Tandaan mo, kabayan, walang lugar dito yung utang na loob. Which is, okay naman talaga yung meron tayong utang na loob kung maganda naman ang pakikitungo sa iyo ng employer ka. Pero kapag dumating tayo sa punto na inabuso ka na, meron ng sexual na pang-aabuso, panghihipo o yung mga pagbabanta, ay hindi na kaaya-aya para sa atin yun. Okay? Labag na po yun sa batas, kabayan. Kapag dumating na sa puntong iyon, tanggalin mo na yung utang na loob at maghanap ka na ng ibang employer na may ready na LAMIA. Okay? At syempre, meron din karapatan tayong mga OFW na matutuluyan, karapatan sa housing. Kagaya po dito, kabayan, sa aming apartment. Bago kami dumating, hinanda talaga tong apartment na to. Lahat ng mga gamit, kinumpleto ng aming employer. So pagdating namin, wala na kaming binili ng mga gamit, kabayan. Lahat kumpleto na, pero syempre, yung monthly is buwan-buwan namin hinuhulugan dito po sa aming employer. Okay? Now, kapag dumating na sa punto na tayo inabuso, paano tayo kumuha ng tulong? Paano natin i-report ang pang-aabuso? Dito rin mismo, kabayan, nakasaad ang pag-report ng abuso. Kung hindi sumunod ang inyong employer sa karapatang pangtao bilang isang temporary foreign workers, o kung inaabuso ka niya, o kahit meron kang kakilala o kaibigan mo na inabuso rin, dapat mong i-report ito, kabayan. Huwag kang matakot. Tumawag lamang sa numerong ito. Tumawag lamang sa tip line ng Service Canada. Nandyan po ang numero, kabayan. Huwag kang matakot kasi ayon po dito, confidential ang serbisyo na ito. Hindi sasabihin ng Service Canada sa iyong employer o employers ng kaibigan mo na ikaw ay tumawag sa kanila. Okay? Maaari kang makipag-usap o tayo sa Service Canada na meron pong 200 languages na available. Okay? So, napaka-convenient talaga ng tip line na ito, kabayan. At maaari ka mag-iwan ng isang anonymous na mensahe upang i-report ang inyong mga alaalahanin at ang mga tawag na ito, kabayan, o yung kinonsulta mo o yung ay sinuseryoso ito at maaari itong imbestigahan. Kaya huwag ka matakot tumawag, kabayan, kasi nga confidential po yan. Okay? Ituloy po natin ang video, kabayan. I-explain mo ng mabuti. Natunugan ng kumpanya ng employer ni Ting na parang he's working on something, na parang pinapacheck mo ba yung kumpanya? Ano yung... Opo. As an overseas worker po kasi, galing ako ng Saudi Arabia. So, nag-change employer na po ako at pumunta ko dito sa Canada, di po ba? And then, kailangan ko pong mag-report sa embassy natin, sa Polo, na kailangan ko i-report yung sarili ko na wala na ako sa Saudi Arabia. Nandito na ako sa Canada as temporary foreign workers and kailangan nilang ma-verify yung kontrata ko kung lehitimo o hindi. Well, i-post mo natin, kabayan, Well, tama po yung ginawa ni kabayan bilang isang OFW na meron pong legal na kontrata na lumipat ng employer kahit anumang bansa yan. Gali ka Middle East o pumunta ka dito sa Canada o nag-Europe ka man, basta pero pong legal na kontrata, dapat legal po na trabaho, kabayan, ay kailangan po natin sumadya
sa pinakamalapit na konsulada, embahada, partikular po mismo sa Migrant Working Office para po ipa-verify ang ating kontrata. Kasi doon po nila malalaman ng Migrant Office kung lahat ng nakapaloob doon sa kontrata ay legal o tama ba based doon sa napagkasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng bansa kung saan ka man nagtatrabaho, whether Middle East, Canada o Europe. Tinitignan nila kabayan yung mga basic pay kung pasok ba ito o hindi. So yun po ang kagandahan, yun po ang importante kabayan na dapat po tayo sumadya sa mga migrant working office na malapit sa ating lugar, lalong-lalo na kapag tayo ay nagpalit ng trabaho, okay? O kahit yung mga dati mga tourist or mga visit visa na nakahanap na ng trabaho o meron na silang working visa, kailangan din nila magpa-verify ng kontrata. Kasi kailangan niya kabayan para kumuha po tayo ng OEC. Ang OEC naman ay kailangan yan sa mga lahat ng mga OFW na balik manggagawa na lilipad na ng lilipad palabas ng bansa papunta sa ating job site. Kaya tama po yung ginawa ni kabayan. Hindi po yun pananakot sa employer. Okay? So ituloy po natin ang video. Nalaman nung employer mo sa Canada at parang hindi nila nagustuhan. Yes po. Nalaman po nila. Tapos, yun na, medyo hindi, nung nalaman nila, hindi na naging maganda yung environment ko sa kanila. Tapos, ginawa na nila ako nung 2 days Ginawa na nila ako ng general laborer, ganito, trabahuhin mo to. After 3 days ng verification ng kontra ko sa Polo, yun na, nagkaroon na silang decision na terminated na daw po ako. Grabe, napakatindi ng ginawa ng employer ni kabayan. Abusado talaga. Kasi napag-alaman lang na pumunta si kabayan doon sa migrant office para magpa-verify ng kanyang bagong kontrata, which is responsibilidad natin ng mga OFW. Akala na ng employer na nagsumbong na sa otoridad at mayroon pang pagbabanta na ayon sa video na i-deport siya kasi binilhan na siya ng ticket kabayan. Now, ano ba ang mga karapatan natin ng mga temporary foreign workers, karapatan pantao bilang isang empleyado dito sa Canada kabayan? Ayon po dito sa temporary foreign workers rights, ang lugar ng trabaho na malaya mula sa abuso. Dapat makatwira na sikapan ng employer na malaglaan ng isang lugar sa trabaho na malaya mula sa abuso. Ang iyong employer o sino mang taong kumikilos para sa kanya ay hindi maaaring pisikal, sexual, psychological o financial na umaabuso sa iyo. Kabilang sa abuso ay ang paghihiganti tulad ng kilos o pagbabanta na ikaw ay demote. Dito pagbabanta pa lamang samantalang yung kabayan ay talagang dinemote na siya. Nagtatrabaho na siya bilang isang laborer, bilang isang empleyado na parang entry level na lang, which is ang trabaho niya talaga is high-skilled electrician, high-paid electrician. Dinemote siya bilang isang laborer. At ituloy natin, didisiplinahin o i-dismiss dahil inireport mo na hindi sumunod ang iyong employer. Ang anumang kilos na pananakot, kontrol o pag-isolate sa iyo ay maaring pag-aabuso. At sa may bandang baba, dito pa mga kabayan, ang mga halimbawa ng mga pang-aabuso na maaring gawin sa iyo ng employer na dapat mong i-report sa otoridad. Okay? Maaari kang tumawag sa 911 kabayan. Now, kagaya ng nangyari kabayan, na tatanggalin siya sa trabaho, ang mangyayari parang forced resignation, tapos i-deport siya, which is hindi naman, wala namang karapatan ng employer na i-deport siya kasi nga, ang immigration ng Canada lamang ang may karapatan na gawin yun o may jurisdiction na gawin yun. Now, pagkalimbawa pag nawala ng trabaho, dapat ang gawin ng employer ay dapat bigyan ka ng inyong employer na makatwirang abiso. Abiso muna bago kayo i-lay off sa trabaho. Now, kung hindi niya ginawa ito, dapat ka bigyan ng inyong employer bayaran ng termination pay kabayan. Ang halaga naman ito kabayan ay batay sa kung gaano ka katagal na nagtrabaho sa inyong employer at depende nito sa province o territory dito sa Canada. Now, kung nawalan ka ng trabaho at hindi mo kasalanan kagaya ni kabayan, hindi naman niya kasalanan yun kasi hindi naman nakapaloob yun sa kanyang kontrata, which is illegal naman kasi under
LMIA kami, mga temporary foreign workers, ay maaari po siyang makatanggap, maging kwalipikado makatanggap ng employment insurance benefits dito sa Canada, kabayan. Okay? Lalong-lalo na siya ay inabuso. Now, pag dumating man sa punto na tayo inabuso, kabayan, ang kagandahan nito ay maaari tayong mag-report sa mga otoridad. Ayan. Ayan, no? Pag-report sa iba't ibang problema sa trabaho. Meron po mga telephone number dito, kabayan, na maaari nyo pong tawagan. At ang kagandahan nito, kabayan, ay ang pagpapalit ng trabaho dahil sa, yun nga, na inabuso ka, ay maaari pwede tayo mag-apply ng open work permit. Now, paano ba mag-apply ng open work permit? Ayon dito, pagpapalit ng trabaho dahil sa abuso o dahil maaring maabuso. Kung sa palagay mo, kabayan, na ikaw ay inabuso, kagaya ni kabayan na inabuso bilang isang technician, pinagtrabaho ng multiple company, ikaw ay nanganganib o kaya ikaw ay nanganganib na abusuhin, maaring eligible ka, kabayan, mag-apply para sa isang open work permit para po sa mga vulnerable worker. Ang open work permit, kabayan, ay ibang-iba po doon sa amin na mga temporary foreign workers kasi ang hawak namin is closed permit. Restricted po kami sa isang employer lang po. Okay? May restriction. Hindi po kami maaaring mag-apply o maghahanap ng part-time unless po sa open work permit ay maaari po sila mag-apply sa anumang employer o sa anumang kumpanya na gugustuhin nila. I-click lang po ang link na ito. Ayan. At sundan nyo po ang mga instruction kung paano po mag-apply ng open work permit, kabayan, kung kayo po ay nabuso. At kagandahan nito, there are no fees for this work permit. O, diba? So, kabayan, huwag po kayong matakot. Huwag po ninyong alahanin yung sinasabi na utang na loob kapag dumating tayo sa punto na tayo inabuso, kasi ibang usapan na po yung, kabayan, yung pang-aabuso ng karapatang pangtao, which is walang lugar po yan sa industriya. Okay? At kung meron ka pa mga katanungan, kabayan, this is Dads from Dads Info TV. I-comment mo lang yan sa comment section ng ating video at doon po natin tuloy, kabayan, ang pag-uusap. So ako'y magpapaalam muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.